Breaking news! Nako, sampal kay Malutikya itong mukha ni Auntie Claire, no? Dito sa banat niya ngayon. Dahil dito, binuking talaga ni Malutikya kung ano mga pinagagawa nito, no? Real talk. Na tama nga naman sinabi ni Ma'am Malutikya. Bakit mo sasabihin sa Pangulo na pagod ng Pangulo, hindi natutulog ng Pangulo, kahit this oras ng gabi? Di ba nagsasabi siya ng ganyan? Alam mo, pag Pangulo ka ng Pilipinas, dapat bago ka sumalang, alam mo na kung ano ibig sabihin ng pagiging Pangulo. Bigang leader ng isang bansa. Yung ang leader lang ng isang asosasyon, alam niya gampanin niya bilang isang leader. What if pa kaya bansa? Di ba? Malaking gampanin niya. Sabi niya ganito kasama sa buhay, ikaw leader ka ng bansa, tapos takot ka mamatay, tapos takot ka sa mga kriminal, kaya hanggang kriminal ngayon, laganap Tama natatandaan ko sinabi Pangulong Duterte, natatandaan ko, gustong-gusto ko yun na kung ikaw ay leader, presidente ka, handa ka mamatay, handa ka pumatay. Hindi ibig sabihin mo pumapatay ka talaga. Sabi ko sa inyo, walang pinagkaiba kay David, kay Haring David. Si David, ang daming pinaslang ni David. Basahin mo Biblia, ang daming pinaslang ni David. Pero si David, kasi hari siya. Talagang nakakapit sa kanya, yung parang ganito, ginawa kang leon. Ginawa kang leon. Ikaw ba ginawa kang leon, di ka mangangagat? Ay, hindi, anya na nga. Kaya natatawa nga ako sa mga ito, pasok ko lang to Natatawa ako sa mga yung may mga, bibisita kami sa bahay mo, may aso. Ay, wag ka mag-alala, hindi nangangagat yan. Pwede ba hindi mangagat ang aso, may pangil? Ang pangil, may dalawang ganon, naka-design siya para mangagat. Di ba? Yun ang armas niya, yung pangil na yun Ay, hindi nangangalmot yan. Pwede ba di mangalmot yun? May kuko yun. Di ba? Kumbaga, presidente ka, tungkulin mo talaga, gampanan, o hindi maiiwasan na, CEO ka ng isang company. Ikaw ba hindi mo magagampanan yung pagiging CEO mo? Gwardiya ka. Ikaw ba gwardiya ka, matutulog ka lang doon sa bantay mo? Gwardiya ka, gampanan mo. Panindigan mo, gwardiya ka Nagpulis ka. Nagpulis ka, ayaw mo, hindi ka takot ka humawak ng baril? Ay, huwag ka na magpulis, takot ka pala sa baril Sundalo ka, takot ka sa gapangan, takot ka sa bakbakan, huwag ka na magsundalo. Doktor ka, takot ka sa dugo, huwag ka na magdoktor. Alam niyo yun, presidente ka, tapos takot ka na sa mga kriminal, huwag ka na magpresidente. Di ho ba? Nakuha nyo analogy ko? Nakuha nyo? Eto, pakinggan nyo, mas maganda paliwanag kay Malutikya. Sila, anong kailangan yung policy, anong kailangan yung safety net, anong kailangan sa legislative, sa Senado, no? Kasi yung House, busy-busy sa impeachment. Di ang nangyayari, wala silang makuha, kaya nagagalit yung mga senador. Kasi wala talagang effort na kahit nga yung convening of the National Security Council, hindi tinutuloy. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Yun ang malaking problema. Tapos pinapalabas nila na hindi na nga daw natutulog, sobra-sobra na, hindi nagpapahinga. But that is the burden of leadership. Wala kang magagawa. Kung leader ka, ibig mo sabihin, tayo pa magpapasalamat na hindi siya natutulog, na siya'y puyat na puyat. Hindi yun dapat manggaling sa atin. Ginusto mo maging Pangulo. Diba? Ginusto mong makipaghiwalay sa iyong vice-presidente. Ginusto mong siraan siya. Ginusto mo yun. Bakit ngayon sasabihin sa taong bayan na hindi nga siya nakakapagpahina, nakakaawa na dahil hindi yan sinasabi. Kahinaan ng isang leader yan. Pag sinabi mo, hindi na siya natutulog, hindi na siya nagpapahinga. Kahinaan niya ng isang leader. Di ba? Dapat di mo sinasabi sa taong bayan. Hayaan mo yung taong bayan na makapansin yan. Kasi kahit anong tago mo sa isang bagay, tandaan nyo kapag ikaw talaga ay sincere doon sa ginagawa mo, mapapansin ng taong bayan yan. Kahit hindi magpakita yan. Batay sa kilos, batay sa mga kanyang ginawa. Niya naapektuhan. I'm sorry. That is what leadership is. And unfortunately, sa Pilipinas, leaders are seen as white horses. Taga-rescue, no? Na hindi naman dapat, pero kung ganitong nangyayari sa atin, sino ang gagalaw? Nasa kanya ang poder, nasa kanya ang kapangyarihan, siya ang leader. Pero wala tayong nakikita na mapapasabi natin na, ay salamat, siya ang leader, ayos ang aking pamilya, ayos ang aking kinabukasan. Wala. Gampanan yung utos niya, yung habilin niya. Ano po ang basa niyo po rito, Prof?
Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Um, sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. Um, at parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang nagkoko na ayusin mo naman. I mean, parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya. Pahayag ni PBBM patungkol po doon sa kanyang legasiya na nag-aalala daw siya na baka mabura o maglaho ng susunod. Anong legasiya ni BBM? Tatanong ko sa inyo, anong legasiya niya? Wala akong maisip eh. Ano ipapagawa yung mga building, yung mga tulay? Normal yun sa isang presidente eh. Normal yun, magpapagawa ka. Kasi nga, may budget, taxpayer, normal yun. Anong legasiya niya? Wala akong maisip ha. Sorry, wala akong maisip na legasiya ni BBM. Yung ginawa, yung pagpapahuli niya kay Tatay Digong, legasiya ba yun? Anong legasiya niya? Eto, yung pag-iimbestiga ng mga korupsyon. Nasabi, hindi daw nagawa ng mga administrasyon niyan. Anong hindi nagawa? Kaya niya lang binunyag ang korupsyon kasi mas nauna ng si Senator Marcoleta. Huwag niyong angkinin. Dahil, eto lang yung sinabi niya, mahiya naman kayo. Doon niya binuking, di ba? Yung mga nahiya niya kayo. Pero bago yan. Bago yan. Di ba, ang SONA, July 28, kung hindi ko matandaan, June o July 28, ang SONA. Kailan ang eleksyon? Di ba, May? Mas nauna ang May kaysa June, kaysa sa July, di ba? February pa lang sinabi na ni Senator Marcoleta na sana ako ilagay yung blue ribbon para maimbestigahan ko yung mga kurakot. Yan ang pangako niya sa taong bayan, pananagutin niya mga kurakot. So meaning, kakaupo pala ni Senator Marcoleta, pananagutin na niya. Ngayon, nakaupo na si Senator Marcoleta, blue ribbon na, ayan na, bumabakbak na. Kaya nga sabi, mahiya naman kayo, bigla na tuklasan ko no, kasi alam na yun ng Senator Marcoleta, doon na papatungo yun. Di ba? Tapos biglang tinanggal si Senator Marcoleta, no? Inalis sa eksena, pinalit si Pinky. Di ba? Kaya walang ginagawa ngayon si Pinky, di ba? Wala. Sayang, di ba? Yun. Tapos sasabihin nyo, ang Pangulo nakatuklas. Ano ba naman kayo? Nakatuklas ang Pangulo. O sige, palagay natin nakatuklas ang Pangulo. Nakatuklas. Sige, palagay natin. 100% ang Pangulo nakatuklas. Sige, palagay natin Sige, naniniwala ko. Kung nakatuklasan niya, ba't pinababayaan niya si Pinky na nag-iimbestiga? Huli kayo. Bakit si Pinky pinababayaan yan, hindi nag-iimbestiga? Pati ang ICI, tapos na. Executive session si Sandro pati si Martin. Hindi pinakita yung video kung anong sinabi nila. Kung talagang siya nakatuklas Sige nga. Kung sino man ang papalit sa kanya. Ano pong agad na po naisip po ninyo, Prof? Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no, makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman. Wala bagong Pilipinas, Maria. So, huwag nyo naman pag-aanin ng sitwasyon. Maraming kriminal ngayon, sunod-sunod. Diyos ko po, bakit? Kikaan niya sa panahon ni Pangulong Duterte na wala ba kriminal? Sagutin kita, hindi. Pero, nabawasan. Ang laki ng porsyento na bawas kumpara ngayon. Ano ka? Hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. At pangalawa, yung supposedly siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung lumalaban sa korupsyon? Kung lumalaban sa korupsyon, obligahan mo nga si Pinky na ipatawag lahat ng 18 Marines. Dapat nag-i-initiative siya na ipatawag ang 18 Marines. Ano nangyari pa tayo patawag? Diba? Ako'y leader. Ako yung binansagan na kung saan ako lang lumalaban sa korupsyon. Ako ang presidente lumalaban sa korupsyon. Papayag ka, may 18 Marines hindi iniimbestigahan. Payag ka, ang katwiran nila, madudungisan daw yung Senate
para sa 18 Marines kasi puro kasinungaling daw sasabihin ng 18 Marines. Payag ka? Presidente ka? Ay, hindi ako papayag. Mangingialam na ako. Kahit hindi ko trabaho yon, mangingialam ako bilang isang presidente. Tatawagan ko, kukontakin ko si Senate Soto, sasabihin ko, pakisabi, imbestiga na, pakibilis-bilis na investigasyon kasi yung taong bayan naghihintay na. Ganon ang talagang lumalaban sa korupsyon. Kaya kayo na kampanya niya. At may big fish na nahuhuli. Wala mang nahuhuli, may tinutukoy. 'Di ba? At nag-iimbestiga pa rin. 'Yun ang talagang lumalaban sa korupsyon. 'Yun ang sa akin ha. Noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong, natapos na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iilan na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon hindi natin nakikita. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sa legasiya ng isang leader? Mismo ba ang leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Or hayaan yung taong bayan na kung ano yung tumatak sa kanya, yun na yung ano mo, performance mo? Tama yun, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga pangulo, hindi naman yung pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa dahil sa mga sunod-sunod na programa. Hindi, why will you talk about legacy in an era where we are in crisis, no? Walang Nawala. Yes, Prof. Ako po, nawala. Okay, balikan lang natin si Prof. Malo, no? Balikan lang natin. Ang pinag-uusapan po natin yung naging pahayag po ni President Bongbong Marcos Jr. na baka mawala yung kanyang legasya, mabura. Okay, balikan natin. Prof, naputol po tayo. Go ahead. ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy ang manggagaling sa leader, dapat manggaling sa taong bayan. Tama. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang Tama. Parang ganito Parang ganito. Sa krisis kasi, apektado lalo ang gas. Actually, kahit walang gera, wala namang pagtaas ng gas, may krisis pa rin Pero, yung ordinaryong krisis. Pero ngayon, may krisis kasi. Alin ang krisis ngayon? Yung sa oil. Hindi lang sa oil. Pati yung mga pagtaas ng sahod, pagtaas ng bilihin, pati yung mga... Ang daming krisis. Pati yung yan, sa korupsyon na yan, isa na yan. Magbabanggit ka ng ligasiya mo. Ano yun? Nagmamalaki ka? Sa gitna ng inagpis ng mga tao, halimbawa may burol, no? May burol. Nagpis yung mga pamilya, may burol. Tapos magsasabi ka, ay ako, ganito ko. Pamilya ko, walang namatay. Parang ganon. Nagbiyayabang ka, ano yun? Katanda ng Ibig sabihin, wala kay pagmamalaki. Yun lang sa akin, legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Opo, speaking of pagtatanda sa legasya ng taong bayan, yung overwhelming pa rin na suporta sa nakalipas na administrasyon, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng sinapit ng nakalipas na leader, dating Pangulong Rodrigo Duterte, after nun, grabe pa rin yung kanyang supporter, hindi nawala, hindi natinag, at mas nakukumpara pa nila at nakita nila na mas mainam yung pamumuhay noon. Ito ba ay masasabi natin dahil sa kanyang legasing tumatak talaga sa isipan ng tao? Oo, tama ka, Admar, at yun nakukumpira. Usually kasi ang pagtingin mo sa isang pinuno, ginagamit mo yung punta libista nung nakaraan.
Kaya nga parati yung katanungan, has your life changed? Has it been better? Kasi kinukumpara mo nung dati. So talagang tumatak yung kay Presidente Duterte at binabalik-balikan. Kasi doon talagang ang bayan, ang si Juan de la Cruz, ang naging bida. Hindi ang mga politiko na nagkamal-kamal ng pondo at ng bulsa ng pondo. Opo, binanggit po dito sa post ni Congressman Pulong Duterte patungkol kasi meron siyang pinost dyan, no? Maliban sa pagsasabi na ang legasiya mo ay ang korupsyon o ang iyong korupsyon, meron din siyang nabanggit dito. Sabi niya rito, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, rising cost of living, and government, and that should be working for them, not for itself. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Ito na yung napag-uusapan natin, Prof. Oo, yan, tama yan. It is something earned, no? Natutuwa ang taong bayan dahil ay nabago ang buhay ko, ay nabago ang sitwasyon ko, ay ang aking mga anak ay nakakapag... Ganito na lang. Di ba nagpapasurvey lahat ng presidential kung sino mananalo? Bakit di magpa-survey ang Malacanang? O kaya sa yung panig nung nagsusurvey? Sino man dyan? Magpa-survey ka na ilang beses sa taong bayan. Lahat sa liblib. Ang survey ganito. Safe ba ang Pilipinas o hindi? Tingnan mo. Mabobokya kayo. Safe pa ba? Maraming sasabi hindi safe. Wala talagang safe. Di ba? Sige. Aral ng maayos, di ba? Tuwing pinag-uusapan ng Alam nyo bakit ang hinahanap ng mga taong bayan, mga Duterte? At alam nyo bakit may sila sa safe? Hindi nila kailangan umasenso ng buhay. Dahil mga Pilipino minsan, masaya na sa kanilang nakasanayan na tamang kita lang, sapat na kita lang, masaya na sila nabubuhay ang pamilya nila. Masaya isang pamilyang ganun, na tama lang yung kinikita na, hindi naman masyadong mahirap, hindi masyadong mayaman, tama lang. Ang inihiling na lang nila yung safe ng pamilya nila. So, yung lalabas, si Apo, yung pamangkin mo, yung anak mong bunso, mag-graduate na, uuwi ng school alas 8, nag-aalala ka na, ba't wala pa sa bahay mo? Sa panahon ni Duterte, wala nun. At least may alam ko na, maingat ka, walang loko-loko sa kalye, di ba? Yun ang pinakahinahangad na lang nila. Eto mga to, binobola Pilipino, gusto nyo ba umasenso kayo? Iboto nyo ako. Walang maniniwala sa inyo pagkaganyan. Kasi tinitingnan paano ba naapekto sa akin, personal, ng taong bayan, yung mga ginagawa ng leader. So tama yung sinabi ni Congressman Pulong, dahil contextualize niya yung legacy. Sa tingin niyo po, yung pinangako niya noon na maipagpapatuloy or mahigitan pa yung nakalipas na administrasyon, kasi nga nagkaroon siya ng tandem with the Duterte, di ba? Kung naipagpatuloy niya yon, nagampanan niya yon or nahigitan pa, matatatag niya yung legasiya at hindi naman siguro bobo ang tao na laging i-claim doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta nakita nila ano yung nagawa mo na ipagpatuloy mo, bibigyan ka pa rin ng papuri dahil sa naipagpatuloy mo yung legasiya. Oo, alam mo, Admar, yung issue kasi ng legasiya, pwede rin sa punto de vista ng continuity. Kung hindi nasira yung unity, may continuity. Pero dahil may pagka, what's the right term? May pagka agresibo ang paninira nila sa pangalawang Pangulo, makikita mo na talagang intent and design to destroy the Vice President in the hope of remaining in power. Kung siya yon o ang kanyang pamilya o ang kanyang relative, maaga pa lang, walang intensyon na unity. Kasi pag united ka, talagang continuity yan. Makikita natin, di ba? Merong time nag-request si Vice President, kausapin siya, tinatanong na yung mga proyekto na yung big ticket projects na naiwan, bakit hindi tinutuloy. Makikita mo, continuity is part and parcel of legacy. Kasi mahirap sa ating bansa ang 6 na taon na
papalit-palit. Pag papalit-palit ka, hindi mo nababago ang Pilipinas. Tama. Kulang kasi ang 6 years na termino ng isang presidente na si Digong. Kulang yon. Hindi mababago ni Digong yan. Hindi mababago ni BBM yan. Si Sara Upo ngayon, hindi mababago ang Pilipinas. Kaya nga may continuity ang tinatawag eh. Halimbawa, yung legacy ni Pangulong Duterte, yung ginawa niya, i-continue ni Pangulong Marcos. Alin yun? Yung mga talagang addict, kaso hindi naman niya kaya eh. Di ba? Hindi naman niya kaya yung talagang madugo. Hindi niya kaya talaga, aminin natin. Kaya, hindi talaga bago yung mga kriminal. Dapat talaga panindigan mo yan. Leader ka eh. Di ba? Yun lang yun eh. I-snapple ko lang yan ha. Kaya mahirap talaga magbago sa loob ng 6 na taon. Kaya maliban na lang kung talagang pinagpatuloy na susunod na presidente yung nakaraan. It takes, yung 6 na taon na yan, almost 1 dekada. Biro mo 1 dekadang nawala, napakahirap dun sa mga susunod. Kasi, imbis na umusad at mag-take off, ang mangyayari niyan, babalik uli dun sa basic para maiayos ang bansa bago ka pa lang uli kayanin ang managinip. Ngayon, walang kayang managinip dahil sa mga nangyayari. Nagkaroon pa na tayo ng krisis, kaya double whammy tayo, hindi rin marunong gumalaw sa krisis, kaya ang Pilipinas at ang mga Pilipino, kanya-kanya. Yung para mo sabihin na magbayanihan tayo, tulungan nyo ako, paano ka tutulungan? Kung ang taxpayers ay binuo sa dugo at pawis ang kontribusyon sa pamahalaan, pero nawawalan ka ng 1.5 at 1.9 trillion at ang bitaw mo nga anong tawag dito, patuloy at ang promotion anti-corruption siya lamang daw ang leader, no? Kung titingnan natin din dun sa EO94, yung creation ng ICI, minamandate yun mag-report. Bakit walang report sa taong bayan? Wala. Sabi niya pa yan siya lang ang Pangulo, sabi nila, yan ang Pangulo na lumalaban sa korupsyon. Ba't wala report sa ICI? Asa si Pinky ba din nag-iimbestiga? Sige nga. Natapos sila, may sunset provision yung... Aminin nyo na lang kasi, aminin nyo na lang na walang big fish, tanggap namin. Sige. Gusto namin manggaling sa bibig nyo na walang big fish at sapat na makulong si Diskaya pati mga district engineer na nagsoli ng pera, nakakarampot. Sapat na. Sabihin nyo na, aminin nyo na walang big fish. Sige na, ayaw nyo maamin. Ha? Kasi kaya hindi nyo inaamin na walang big fish kasi alam nyo may big fish. Ganun lang yun eh. Di ba? Yung batas, may functus officios, pag natapos, pwede walang report sa taong bayan. Ano ba tayo, tau-tauhan na ang ating contribution, pwede nyong nakawin na lamang at ibulsa? Yun ang nakakalungkot kasi walang remorse, no? At ang yayabang pa ng mga politiko, ang yayabang pa ng kanilang actuations. Ngayon lang ako nakakita ng politiko lumalaban sa tao. Sa mga basher, sa ganyan. Nilalaban biro, pasahod sila ng taong bayan niya, lumayas kayo dyan kung talagang nana kayo. Balat si buwas kayo, lumayas kayo dyan. Parang utang na loob natin na sila ay buhayin sa rangya at asal na hindi maganda. Nakakalungkot yun. Kasi tayong mga ordinaryong Pilipino, nagtatrabaho tayo, nagko-contribution tayo, no? Makita mo nung bayaran ng taxes, nag-a-appeal sila na magbayad ng taxes. Kasi yung taong bayan, galit na, sawan-sawa na sa nangyayari. Pero wala naman tugon na nangyayari at lalo pang iniinsulto ang mga Pilipino sa araw-araw na pagsasalita ng kanyang spokes na hindi mo maintindihan kung saan ang patungo. Sapul ka rito. Pineya sa buong Pilipinas eh. Speaking of tugon, meron silang tugon, ma'am. Ito, basahin ko yung tugon ni Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kasi tugon ito niya sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte ng ligasiya ni PBBM ay yung kanyang corruption daw. Sabi rito, kailangan po bang i-memorize na ang dating Pangulong Duterte ang nakailang ulit na umamin na siya ay corrupt, na siya ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kanyang speech, harapan ng marami ay pinagmalaki ng dating Pangulo ang pagtraidor sa mga Pilipino dahil sa kanyang pangungurakot, pagmamariwana at pag-abuso sa fentanyl. Sige, palagay natin, inamin niya lahat yan, no? Sige, palagay natin, no? Sige, inamin. Naman, inamin. May kasalanan si Duterte, inamin eh.
Huwag na pagkatiwalaan. Sige, namin na. Eh, yung sa inyo naman. Anong connection yan? Anong connection yan sinasabi mo sa problema ngayon? Gusto mo ba mas unahin namin yan? Mas pagbintangan namin ng Pangulo na kesa sa inyo? Tapos na termino niyan eh. Yung ba gusto nyo mangyari? So, yung nangyayari, korupsyon ngayon. Wala na yon dahil atupagin namin dahil si Pangulong Duterte umamin. Yun ang dapat bakbakan namin, si Duterte. Kahit, sige, let's say, bakbakan namin si Duterte. Ano mapapala namin? Hindi naman siya nakaupo na. Masasaktan lang yung loob ng damdamin ng Duterte. Nasa daig na. May insulto natin, mababakbakan natin yun. Pero anong resulta sa Pilipinas? Ano magiging benepisyo ng Pilipinas? Sige, Sa kawalang sapat na aksyon na panagutin ang nasa likod ng mga ghost projects na inamin niya noon pang 2020 na nagtuloy pang mamayagpag pero napigilan lang nung nag-imbestiga si Pangulong Marcos Jr. Baliktad na. Dati, natuklasan 5,500 flood control, natapos na. At ang korupsyon ngayon 2022 lang hanggang ngayon. Kaya pala nag-iimbestiga ngayon bago na naratibo. Kaya pala nag-iimbestiga ngayon dahil sa Pangulong Duterte. Yun ang gusto nilang palabasin eh. Aminin nyo na kung ganun lang. Aminin nyo na. Kaya ba kayo nag-iimbestiga? Kaya ba may ICI? Kaya ba may Blue Ribbon? Dahil sa kurakot ng Pangulong Duterte? Lahat ba ng kurakot ngayon na nawawalang perang 1 trillion dahil sa Pangulong Duterte? Aminin nyo na. Kasi kung talagang dahil lang dito sa Duterte, ba't di kayo nag-iimbestiga? Sige nga, kung kurakot pala, lahat inaayos lang pala ni BBM ang kurakot ngayon, bakit ayaw nyo imbestigahan Duterte? Bakit nakatago yung ICI? Hindi pala kurakot si Martin saka si Sandro eh. Ba't nakatago yung executive session nyo? Ba't ayaw nyo pakita sa taong bayan? Sige nga. Duterte pala may kasalanan eh. Pakita nyo na yung result ng ICI. Mag-imbestiga na si Pinky. Duterte pala may kasalanan lahat eh. Go Pinky! Pinky, go! Pagkakataon mo na, Duterte pala may kasalanan eh. Imbestigahan nyo na, ba't ayaw nyo? Kasi alam nyo yung totoo. Baka tanong sa akin, bakit si Duterte ba walang kasalanan? Kahit may kasalanan si Duterte, imbestigahan nyo na nga, nakaupo kayo eh. Hindi rin dapat kalimutan yung Tanong mo sa akin kung may kasalanan ng Duterte, malay ko. Diba? Anong alam ko dyan? Kayo mag-imbestiga niyan. corruption sa Farmally at Michael Yang habang may pandemic. Kaya huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Harap-harapan na talaga, no? Huwag ipahid kay Pangulong. Parang talagang gustong palabasin. Lahat ng korupsyon na to kay Pangulong Duterte lahat. No? Parang lahat, pati si Jose Rizal, si Pangulong Duterte pamatay. Parang ganun eh. Parang ganun lumalabas eh, no? Ibang klase. Sige. Kung lahat, huwag ipahid pala lahat ng korupsyon kay Pangulong Duterte. Isa lang tanong ko. May korupsyon ba sa panahon ng BBM? Sagot. Hindi niya kaya sagutin yan. Alam mo, hindi mo na kailangan sagutin yan eh. Kasi alam mo, politikang-politika eh. Parang santo si BBM at yung isa ay walang hiya, no? Kung titingnan mo yung konteksto ng pagka-lift niya dyan sa mga phrases na sinama niya sa isang spokesperson briefing, lahat yan hyperbole. Yung formally may kaso, 'di ba? Nasa ombudsman. Bakit hindi nyo bilisan? Nasa sa kanila 'yon. Yan yung sabi ko. Kayo nakaupo eh. Sabi niya, ba't dito mag-iimbestiga kayo? Ba't kami mag-iimbestiga? Vlogger kami. Ba't kami si Mike Defenso, Skupo, bakit na si Sarah mag-iimbestiga? Kayo mag-imbestiga, kayo nakaupo. Skupo. Parang ganito. May-ari ng restaurant. Sino may karapatan ng restaurant? Para yung bangko alisin mo lahat. Yung may-ari, yung management ng, pwede ba yung management magsabi, ba't ayaw nyo alisin yung upuan? Ano malay namin dyan? Restaurant mo yan. Ikaw namumuno dyan. Halimbawa, sa restaurant, pumasok ka. Nagwala. Kakasuhan ko yun. Ba't ko kakasuhan yung may-ari ng restaurant, kasuhan mo, kayo nakaupo eh. Sa inyo yung restaurant eh. Kayo nakaupo, hindi kasuhan nyo si Pangulo Duterte. Kasuhan yung mga Duterte kung may kurakot. Ba't ayaw nyo? Yung DDS na nga eh. Nagcha-challenge eh. Kasuhan nyo na kami, please. Kasuhan nyo na. Bilisan nyo na. Ba't ayaw nyo pa rin? Yun ang malaking tanong.
Kung merong mga mali na nangyari nung previous administration, filean nyo ng kaso. Oh, Ang yun! problema, lahat sila namumulitika lang, satsat lang ng satsat. Sa pati yung aklang matanda, alam niyo na kung sino yun. Ha? Yung matandang akla na akala mo lagi, sabi ko lagi nagpo-post ng ayoko na banggitin pangalan. Sabi niya, di ba lagi nag-aamba? Ay, may kakilala ko, labas-pasok sa kulungan. Gusto niyo ba ibunyag ko na? Laging ganun, lahat ng post niya. Saan galing si Sarah? Ba't lumabas ng BAGMP sa Taguig? Sarah, anong ginagawa mo doon? Gusto niyo ba sabihin ko na kung anong ginagawa ni Sarah doon? Lagi siyang ganun pa blind item. Sabihin mo na! Lahat ng post mo, 1,000 post mo mula dati pa, 1 taon na, hindi mo sinasabi, puro ka blind item. Sabihin mo na, puro ka amba. Parang ganito. O ikaw, nakita kita doon sa Sports Center, nakita kita, may kasama ka, sabihin mo sino kasama mo. Basta, gusto mo, ibulgar ko na yung kasama mo. Ibulgar mo na ako sino. Mamaya na. Parang ganun ganon. Yung si akla, matandang akla. Di ba? Ganun lagi. May alam ako sa'yo. Ano yung alam mo sa akin? Nakita kita. Ano yon? Kasama mo si secretary. Sino pa? Si senadora. Taka si Reduante Marcoleta. Sino yung kasama ko? Labas ko na ba mga kababayan? Gusto nyo ilabas ko na? Puro ganun ang post niya. Puro ganun. Ilabas nyo na! Hinahamon na nga kayo ng mismong hinahamon nyo At pilit na sirain yung dating Pangulo at kasama na yung anak. So hindi ko maintindihan, yan ba ang presidential communication ng manira? Kaya hindi natutuwa ang mga tao sa kanya Sa kanya at sa kanyang amo. Kasi ang default na ginawa since day one, ang may kasalanan lahat nito ay Duterte. Parang tinabi na yung kontribusyon ng anak, si Vice Presidente, doon sa unit team. So makikita mo talaga yung itim na balakin at itim na propaganda na ginagawa nitong administrasyon na ito. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po, isang masustasyang pag-uusap, isang talagang makakaibang talakayan. Ingat lagi, paalam sa inyo, paalam sa inyong lahat.